Anong klaseng Lance ang nagtapos ng San Sebastian nang napunta siya ngayon sa UP Diliman? Siguro po yung nagtapos na Lance, no? Lumabas po ang isang Lance sa Baste na syempre, hindi pa rin niya, kasi syempre kakagraduate ko lang po ng college with you. So, nandun pa rin po ako sa punto na hindi ko po alam kung saan ako dadalhin ng panahon at ng tadhana. So, syempre, nandun pa rin yung nangangarap pa rin ako, ganyan-ganyan. Hanggang sa napunta ako sa larangan ng pelikula. Nagtrabaho po ako sa pelikula sa loob ng 7 taon. So, namula po ako sa iba't ibang sa pelikula, pagpuproduce man yan, pagsusulat, pag-i-edit, pagsushoot. So, tapos po, noon early on, nung time na po na yun, doon din po nag-start yung paglalakbay ko, nung pagpasok ko sa Diliman, no? Siguro, si Lance Abellion sa loob ng UP Diliman, siguro po, nagkakaroon siya ng unti-unting pagkamulat sa mundong ginagalawan niya at sa lipunan ginagalawan niya. Dahil po, malaki rin pong pasasalamat ko sa universidad kasi tinuturuan po ako ng universidad na maging mulat sa paligid ko, na magkaroon po ako ng isang pakialam bilang isang mamamayan na hindi ko po dapat isinasantabi ang mga issue ng lipunan. Na sinasabi po natin, syempre, hindi naman ako masyadong apektado. Pero sa totoo lang po, kada po kibot natin sa lipunan natin, meron po siyang impact na madudulot sa ibang tao. Meron siyang aksyon. Gumaga, kada kilos po natin, kada galaw natin, hindi na natin alam meron siyang nagagawa sa lipunan natin. Simpleng kibot lang, simpleng pagkakamali niya, akala po natin walang nagagawa. Meron siyang epekto sa lipunan natin. At yun po yung natutuhan ko na maging mapanuri ako bilang isang tao, bilang artista, kundi bilang isang maging manunulat sa paligid ko, no? Na may mga bagay sa lipunan natin na sinasantabi natin na kung tutuusin po, dapat po natin siyang bigyang pansin, dapat po natin bigyan ng paglilinaw. Kasi kung hindi po natin bibigyan ng paglilinaw at pansin ng isang bagay, specifically po, sa usapin po ng mental health, no? Ang ilan po sa atin medyo hindi naman po marami na, pero may mga ilan pa rin sa atin na parang tulog mo na lang yan, ganyan-ganyan. Pero kung tutuusin po, lahat po nagsisimula po sa sarili natin. So, ang usapin po ng mental health ay isa pong dapat issue na dapat po nating tutukan sa aspeto po ng kalusugan at rin po sa aspeto po ng pagkatao ng isang tao. Okay. Lance, kanina nabanggit mo, no, ang iyong karunungan sa pagsusulat, minsan dinadaan mo sa sa spoken poetry. Spoken word po. Diba? Kailan ang pagtahak mo ba sa spoken poetry ay nagbibigay sa iyo ng kalayaan ng iyong pagkatao? Yes po. Naniniwala po ako, nagbibigay po siya ng kalayaan. Lalo nga po, no, balik po ako dun sa kwento ko kanina, na naghahanap po ako ng isang specific kong art form na mayayakap ko talaga ng tunay, ng todo, yung totoo na parang akin to. So, sabi ko, actually, nag-start nga po yun sa June 4. Balik po ako sa kwento ng June 4, 2016. So, meron pong open mic nun sa Intramuros. Tapos, inaya po ako ng kaibigan ko. Turns out, yung kaibigan ko po, hindi siya nakapunta sa event. Ako po yung nakapunta sa event. So, ang nangyari po, pinapakinggan ko po lahat ng mga nagtatanghal sa entablado, mga spoken word artists, mga nagbabasa ng mga tula, tumutugtog ng mga kanta. So, parang doon po namulat sa isip ko na, subukan ko kaya ito, parang pwede. Parang, syempre po, natatalo pa rin yung isip ko na gagawin ko ba to, hindi, susubukan ko ba to o hindi. Pero sabi ko na rin po sa sarili ko, okay, nandito na rin lang ako, so bakit hindi ko po subukan? Kasi nga po, hindi mo naman po malalaman ng isang bagay kung hindi mo naman po siya susubukan in the first place. So sinubukan ko po, tinanghal ko po yung mga tala ko, and I felt good. Parang sabi ko, ito ayos to sige. So, magmula po 2016 hanggang ngayon ay tumutula pa rin po ako. So, isang dekada na po akong tumutula at nagsusulat ng mga tula at nagtatanghal sa harap ng maraming tao. Di ba? Mga ka-Pilipino, kasalukuyan pong nangyayari ang aking panayam dito po sa Dapit Hapon Cafe and Bistro dito sa Taft Avenue, Metro Manila. Yes. And kasama natin si Lan. Kanina nabanggit natin yung paglaya. Ito ba ang dahilan kung bakit binuksan mo ang Laya Philippines? Yes, actually, tama. Bilang po kasi, naranasan ko po, from 2016 po to 2017, ako po ay naging isang solo performer muna. So,
Ang ginagawa ko pa noong isang taon, umiikot po ako sa iba't ibang venues, sa iba't ibang events ng iba't ibang mga production na open mic nights. So, doon po ako nakakuha ng ideya na, okay, sa ganitong event, ganitong ginagawa nila. Sa ganito namang event, ganito. Sa kabila, ganito ang ginagawa nila. Ganon. So, parang, yung pagbuo ko po ng Laya Philippines ay, kumbaga, kumpul siya ng mga inspirasyon, ng mga konsepto na nakuha ko po sa iba't ibang mga open mics sa Maynila. Tsaka meron din po kasi akong meron po akong isang parang legacy na gustong maiwan na kapag tumanda na po ako, na kapag kumulubot na po yung balat ko, proud ko pong sasabihin sa mga anak ko, sa mga apo ko na si lolo mo, ganitong ginawa niya, tumutula siya, na iba rin po kasi na nakakapag-iwan po kapon ng isang legasiya sa mga tao, no? Which is ang mag-provide at maglaan ng isang espasyo para sa mga artista na gusto lang ipahayag ang sarili nila na kanilang nararamdaman sa pamamagitan ng sining ng pagtugtog at pagtula, no? So kaya nagkaroon po ako ng desire kasi talaga na makabuo ng isang tahanan dahil alam ko po ang pakiramdam ng isang solo performer na medyo, although okay naman po, pwede na naman po na mabuhay ka po sa solo performer. Pero iba pa rin po talaga pag meron pong tahanan yung sining yung ginagawa mo. Iba pa rin yung pag meron kang isang avenue or platform na dun mo malayang naitatanghal yung mga piyesa mo. Dun mo na ilalahad yung nararamdaman mo sa pamamagitan ng pagtula, ng sining at pagsusulat. So, kaya pa napagpasyahan ko noong July 2017, binuo ko po ang Laya Philippines. Actually, Laya pa lang siya noon, pero medyo nagkaroon siya ng mga pagpapalit ng pangalan, naging Laya Manila, tapos after po ilang taon, naging Laya PH, tapos po naging Laya Philippines. Kasi po, actually, hindi lamang po sa Maynila po, meron na mga artistang Laya Philippines po. Meron po mga miyembro ng Laya Philippines po na nasa Visayas at Mindanao. Kaya po parang in a way, dahil po dun sa kadahilanan ng yun, in a way, lumawak po yung kolektiba namin. Lumawak siya in terms of scope na may mga may sa Visayas, sa Mindanao. So, yun. Magayon. Okay. Mula 2017, magpahanggang ngayon, Laya Philippines, sa tingin mo, ano na ang naiambag mo sa mundo ng sine? Naiambag ko po sa mundo ng sine. Siguro, sapat na po sa akin na yung makapag-provide lang po talaga ako ng platform sa mga tao. Bonus na lang po talaga yung mga palakpakan. Sinasabi ko nga po sa mga miyembro ko. Shoutouts pala sa mga kapatid ko sa Laya Philippines. Hello sa inyo. Sana pinapanood nyo to. Yan. Ayun, sinasabi ko sa mga taga-Laya, no, sa mga kasama ko sa Laya, no, na ginagawa natin ang bagay na to hindi para sa palakpakan, hindi para sa kung anuman. Ginagawa natin to kasi ito tayo. Kumbaga, in a way, sa pamamagitan ng pagtatanghal ng dula, sa pamamagitan ng pagtatanghal ng spoken word o ng musika, no, na ipapakita natin sa tao, na ibabahagi natin sa tao yung kapiraso ng sarili natin sa mga tao. We share a piece of ourselves to the audiences. Ang aim talaga namin is really to inspire people. Yun lang talaga po. Wala po kami hinahabol. Well, syempre po ngayon, yung maging sikat, hindi pa talaga namin hinahabol. Maniwala po kayo at hindi. Ang gusto lang po talaga namin is really na ma-recognize lang. Ma-recognize, yes. Pero we're not after fame, we're not after, well, yeah, profit in a way, syempre. Sabihin na natin, pero hindi po siya main, yun po yung hindi yung main aim talaga namin. Gusto lang po talaga namin makapag-provide ng espasyo sa lahat ng mga artists at sa mga lalo na po sa mga nagsisimula. Kasi syempre, lalo na sa mga nagsisimula, no, malamang sa alamang may isang bahagi ng buhay nila, ng sarili nila, na takot silang lumabas sa sarili nilang kahon. At sinisiguro ko na ang Laya Philippines ay isang safe space para sa mga gustong magtanghal, para sa mga gustong magbahagi ng kanilang sining. Kasi kumbaga, hindi importante dito kung gaano ka kagaling, hindi importante kung magaling ka o hindi. Ang importante, meron kang puso sa ginagawa mo. Importante, meron kang dedikasyon sa ginagawa mo. Kasi kung meron ka pong puso sa ginagawa mo, lilitaw naman po yan sa performance mo, makikita at makikita yan. So, kumbaga, no, ang Laya Philippines ay isang tahanan ng mga taong medyo napagkakaitan ng isang pagkakataong maipakita ang kanilang talento sa publiko. Yes, exactly. Diba? Okay.
Lance, dahil nandito tayo sa Dapit Hapon, Yes. Cafe and Bistro, Aha. tatanong kita bilang kapwa din manunulat, para mas maintindihan ng mga bagong nanonood sa kwentong Pilipino, ano ba ang ibig sabihin ng Dapit Hapon? Ang dapit hapon actually ay sunset, no? Sa Ingles, no? Parang ang dapit hapon. Kasi meron po akong isang tula na ang pamagat ay paano sinasalubong ang dapit hapon. So, ang sabi doon, parang ang pagsalubong sa dapit hapon ay hindi laging may bahid ng kalungkutan. Kumbaga, ibig sabihin, kapag sumapit ang dapit hapon, ibig sabihin may paparating na bukhang liwayway. At parang naniniwala ako doon na yun talaga, sa dapit hapon, kumaga doon, syempre, kumaga ang dapit hapon para sa akin ay isang metapora na pag-iwan sa mga bakas ng iyong nakaraan na medyo masakit, hindi maganda. At ang dapit hapon din ay isang simbolo ng pagtanaw sa bukas. Na sabihin natin na oo, hindi tiyak ang mangyayari, pero tiyak yun, may bukas na darating. At nasa sa atin na yun kung tayo pa ay maniniwala o hindi. Pero syempre, dapat nating paniwalaan na may bukas. Okay. Muli, maraming salamat po sa Dapit Hapon, Cafe and Bistro sa pag-accommodate po ng aking episode with Lance Abilion. Salamat. Okay, Lance. Bilang manunulat, ano na ang mga nailathala mong libro as of today? Okay, so as of to date, no, nakapaglathala na po ako ng 6 na libro ng mga tula. Hindi po lahat po yun ay self-published. So, well, actually, may isa lang na meron akong kakulab na 8 letters. Pero, yeah, bumalik pa rin ako sa self-publishing. Kasi po parang mas madali siya, mas very accessible. Yun, so, nag-start po ako maglabas ng mga libro mga 2019. So, Biyag, ang una kong libro ay pinamagatang Biyag, which is, ang Biyag po ay isang wikang Ilocano na ang ibig pong sabihin ay buhay. Dahil nga po, isa rin po siguro itong pagpupugay sa Iloco language dahil ang aking pong mother side po ay taga Ilocos, Ilocano pong nanay ko. Tapos po, second po, ang ayat, which is an Ilocano term na ibig pong sabihin ay pag-ibig. So, mga tula naman siya ng pag-ibig noong 2020. So, February 2020, nilabas ko po siya. Tapos po, noong 2021, naglabas po ako ng isang libro na ang pamagat ay Biyahe, no? Bumalik ako sa Filipino, no? Na nakakatawa ko kasi noong time na yun, noong 2021, na COVID-19 pandemic nun, na ironic siya, very interesting kasi naglabas po ko ng isang tula, ng isang koleksyon ng mga tula na may kinalaman sa biyahe, na kung saan nung time na yon bawal bumiyahe. Bawal lumabas ng bahay. So, very ironic siya na idea na. Galing, ano? Naglabas ako ng biyahe, tapos yung season, bawal lumabas ng bahay. Okay. Tapos po, 2022, naglabas naman po ako ng Tahan, no? 2022. Tapos, 2024, naglabas ako ng Ang Mga Lugar ay Hindi Mga Lugar Lamang, which is, ayan, may kopya. Luckily, may kopya na dito sa Dapit Hapon. Buti na nakita ko siya. Yun. So, actually, last year ko siya to 2024 ko siya nasulat. So, yan, basically, dahil ako po ay isang likas na gala, ako po ay lagalag, no? Mahilig po ako mag-travel. So, ang librong yan ay naglalaman po to ng mga tula na isinulat ko po sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas. Mostly po sa Luzon. So, meron pong mga tula dito na nakapaloob na sinulat ko po nung ako po ay nagpunta sa La Union, Balera, Aurora, Rizal, Cavite, iba pong mga sites, no? Iba, Bicol. So, umaga po, kada po lugar na pinupuntahan ko ay unconsciously, nakakapagsulat ako ng mga 1 hanggang 2 tula dun sa lugar na yon, na may kinalaman sa lugar na yon per se. So, ayun, bakit siya ang mga lugar ay hindi mga lugar lamang? Dahil ang mga lugar na naniniwala po ako ay nakapag-iiwan siya sa atin ng iba't ibang mga leksyon at iba't ibang mga aral na dapat natin matutuhan sa buhay. So, ayun. Tapos, last year, naglabas ako ng libro na pinamagatang Ganap, no? Na ang konsepto naman ng librong yon ay isang koleksyon ng mga tula na may kinalaman sa iba't ibang karanasan po sa buhay natin na nagpapaganap sa atin at nagpapabuo sa atin bilang isang tao. So, yun. At yung susunod na libro ay, well, actually, sinusulat ko pa siya. No? So, maglalabas ulit ako ng isang koleksyon ng pang 7 libro na ng mga tula.
this coming December. So, yan. Okay, Lance, sa 6 na libro na yan, saan makakakuha ng kopya ang mga kapilipino? Okay, so makakuha po ang kopya ng mga Pilipino natin. You may PM me personally sa aking Facebook account, no, Lance Abellion. Or meron po akong Facebook page na ang pamagat ay Balong, no? Balong tapos period. Pwede kayong makakuha doon ng mga, pwede kayong mag-PM sa akin ng mga kuha ng kopya ng libro. Ayun. So, sa mga detalye, PM lang kayo sa mga pages na yon at yan. Okay, Lance, ito personal na tanong. Sa lahat ng librong nagawa mo, alin doon ang pinaka-paborito mo at pinakamalapit sa puso mo?